Minsan kasi hindi lang pere, basta tama yung work. Pero syempre Tuesday, may mga comment din doon sa post mo na kung anik-anik, di ba? Correct. Nasabi nila, Tuesday may hit single yan, ano nangyari? Yes. Sumikat naman. Magaling umarte, magaling komedyante. Magaling naman magpatawa, marami rin trabaho dati. So, anyari, di ba? Tapos may mga nagsasabi, kasi alam mo na marami nakikisawsaw kasi mahirap kasi katrabaho si Tuesday. May mga gano'n na silang, kumbaga nagsanga-sanga na rin. So, anong feeling mo nung time na yun? Sa akin, hindi naman ako masyadong naapektuhan kasi yung mga nagsasabi, hindi ko pa yun naka-work. So, hindi yan first-hand experience, narinig lang nila. Tapos, yung mga talagang naka-work ko, hindi naman ganun ang experience nila from me. And if ever, kunyari, bilang tao lang naman, no, nagiging makatotohanan din ako na kapag may oras na pagod ka, puyat ka, buwisit ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa personal life mo, may mga ganun talagang circumstances na may mababangga ka, meron kang masasabi na hindi ka nais-nais. And I think everyone, lahat tayo, hindi tayo absuelto dyan. May mga moments tayo that we're not proud of. And hindi ako absuelto doon. May mga ganun ako. Lalo na nung kabataan ko na hindi ko pa na-prepare yung sarili ko sa showbiz. Ano to walang manual na binigay po. Alam nyo naman po ito, pag pasok mo, neneng-nene pa ako, hindi ko pa alam yung gagawin, paano makikitungo, anong ihaharap kong muka. And plus, I'm also neurodivergent, so meron din akong mental illness na kailangan ko pa to deal with. Not that I'm using that as an excuse, pero I think everybody deserves grace. Na we're all a work in progress and we deserve space to change. And now, nandun ako sa punto ng buhay ko na, ang dami kong realizations, and I think may purpose bakit nangyayari yun lahat. All the difficulties, all the projects that didn't push through. And now, na bumubuo siya, mas may greater appreciation ako sa mga dumadating na proyekto. Kasi now, I know what to do, how to handle myself, at saka ilalayo ko na yung mga tao dun, sarili ko sa mga tao na nagdala sa akin dun sa dark place na yun before. Okay lang yun pag may comment silang ganun kasi sila din, entitled naman sila sa opinion nila. Correct. Ako lang, I live in my truth. Yun lang yung sa akin. Yun nga, sasabi nila si Tuesday kasi, yun nga, matalino, mayabang, very outspoken. Yes, May mga opinion kasi sa buhay. Yes, and that's not necessarily a bad thing pag may opinion ka. Ang pangit pagka ini-insist mong mabuting-mabuti sa iba na maniwala sila like you or they have the same heart like you. Ako naman, when you read my post, wala akong pinapangalanan, never ako nag-mention ng names, tapos my opinions are just mine, I don't insist yung opinions ko on other people, ganun naman. And those who know, they understand it. Okay. Basta klaro yun na hindi ka namulubi nung time na Hindi yun. po. Actually, hanggang ngayon wala kasi namang sinasabi nila, ganun. asan yung mga kinita niya? Ang dami namang project Punta kayo niya sa bahay, bigyan ko kayo ng ginto. Charis. Ang dami pala pera. Choose lang pala. Pero gets niyo po, yung na-misinterpret siya, akala talaga ng mga tao destitute na. Destitute meaning parang walang-wala. Walang-wala. Wala naman pong ganun. May bahay naman at saka may ipon naman. Gusto ko lang tuloy-tuloy yung trabaho. Para ayoko lang na nababakante. Yun po. Wala raw bang royalty yung ano mo? Meron din, yung babae po ako. Meron din. Kaya so nagtataka sila, parang naghirap ba siya ng gusto? Meron. At saka, alam mo, mga kapatid, sabihin natin sa mga tao, ang buhay na artista, high maintenance din talaga. May staff din po tayo na binabayaran, taxes, ayan po. So kahit malaki kita, malaki din ang nakakaltas. And plus, we need to be presentable most of the time. So we have glam team that we pay for, clothes. So mahirap na i-maintain yung lifestyle. So malaki din po yung dinownsize ng life ko din. Purposely po yun. Nag-downgrade po talaga ako. Like, I sold 2 vehicles, mga ganun. Para maging cash rich ka instead na asset rich lang. Mga ganun. Tapos nagpapaikot ako ng negosyo. Iba-iba pong mga diskarte na, kumbaga, na dapat ngayon, sa hirap ng buhay, hindi na yan kinakahiya. Ganun po. Sinong nag-handle ng career mo? Ako na Day, kahit Wednesday, no? Kasi meron kang bagong... bagong endorsement. Yes, okay. Anong eksakto yung i-endorse? Yung mga drink. Chika mo na lang yung ano natin, yung ginawa natin. Yes. Sige. So, si Miss A, matagal ko na siyang kakilala. Noong 2019 pa kami magkakilala sa bags
ano pa niya, business. So, may time din po kasi na nagbebenta din ako ng bag. So, Bags. kami ni na Miss Shay, yan, si na Miss A. Tapos po, recently, nabasa po ata niya yung post ko. Naghahanap ako ng work, Yes, yes, yes. ganyan. So, she reconnected with me. And Okay. then, ang sabi niya lang sa akin, photoshoot na Women's Month. I want you to be a part of that campaign. So, akala ko po one-time deal lang na photoshoot. And then, nung dito po, pagdating po, binigyan na po nila ako ng contract. Tapos, ginawa na po nilang full-on endorsement. Surprise yun. Surprise po. Hindi Okay. namin naalam. Nalaman ko na lang nung nangyayari na siya. So, para po kung ngayon, as in bagong-bago lang, bago po kayo dumating. Kakaalam ko lang. Opo. So, kamusta naman? Medyo naging emotional ka ba dahil sa mga bagay na yun? Di ba? Medyo po. Hindi, kasi di ba iba yung pag-time na may kailangan ka, tas may biglang-bigla, may tumulong. Opo, Iba yung mga feeling ganon. Correct. Tsaka ang dami din po kasing parang nami-misinterpret yung post kasi akala Oo nga, nila. linawin natin. Ayan po. Hindi naman ako destitute or naghihirap. Wala naman pong ganon. Pero kasi di ba alam mo naman ang showbiz, walang kasiguruhan yung work. Yes. Hindi kagaya ng iba na regular jobs na 15th, 30th, may makukuha ka. Yes. So ito, pag wala kang proyekto, nga, di ba? Since gusto ko na tuloy-tuloy, consistent ang income. Lalo na ngayon, meron kami mga kailangan asikasuhin as a family na hindi ko pa po pwedeng i-reveal, sorry po. Pero may kailangan kami asikasuhin as a family. Sabi ko, kailangan talinuhan ko, kailangan may mapagkukunan ako na hindi natatapos at saka tuloy-tuloy lang talaga na sustento sa pamilya. So, nag-post ako, tapos hindi ko naman inakala na may mga kagaya po ni Miss A na nagbabasa pala, nanonood ng mga stories, tapos po nangamusta lang. Akala ko po talaga simpleng kamustahan lang. So, doon nagsisimula lahat yung cruise na pinanggalingan ko, itong bagong endorsement, and then may bago po ulit project na papasok. So, na-realize ko lang na, it pays pala to be truthful, to be authentic, hindi ka natatakot na maging honest sa mga tao. Kahit minsan may misinterpretation. Actually, may mga ganun talaga eh. Pero kayo ba